So ayan nga mga kamanoy, dahil luto na yung ating luto natin yung ating Bicol Express or ano man, sitaw man yan na may gata, no, nilagyan ko ng karne. So ayan nga mga kamanoy, araw-araw ganito lagi ang ulam mo, talagang mapapakain ka ng marami sa mga kamanoy natin dyan, no. Kitang-kita nyo naman yung bagsakan, maraman yan mga kamanoy, maraming putahe tayong dyan lulutuin, maraming putahe tayong maipakita sa ating mga kamanoy na mga followers natin dyan, yan. Pakita natin itong mga lutuan natin, mga ganyan, para naman lalo silang matakam, mas lalo kung ganito man lagi ang araw-araw ang ulam mo. Ewan ko na lang kung anong mangyayari sa katawan natin kung ganyan lagi ba. Laging only rice mga kamanoy, no. So ayan nga mga kamanoy, no. Ganyan ang laging only rice natin sa mga pagkain, kaya sarap kumain talaga, no. Tingnan mo naman yung mga buhusan na sa gata. Sa gata pa lang mga kamanoy, mapatakam ka na, no, sa mga ganyang kainan na only rice. So ayan mga kamanoy, ito rin naman yung isa sa pinakamalupit na tilutuan. Maraming sahog nga mga kamanoy, maraming sangkap na kailangan dito ay ang putahing minudo. So ayan nga mga kamanoy, baga marami kayong mapapanood, matatakam dito sa vlog ko na to, maraming ulam, talagang makapakain kayo ng marami. Tingnan niyo naman yung yan, sa sahog pa lang na minudo na yan. Kaya mga kamanoy, yung technique nga pala dyan sa pagluluto na yan mga kamanoy, pag magluluto ka, kailangan mo dyan mga kamanoy, kailangan nyo ng tiyaga, tsaka sa pagluluto sinasamahan ng pagmamahal yan, kaya para maging masarap lahat ng yung mga luto, mga kamanoy. Ito naman yung hagod na konting-konti na yung nalalapot na yung niya, sarsa niya, yung tomato sauce niya. Kaya ito yung minudo na ito yung putahe na mga kamanoy, na maraming sahog, na kailangan mo talagang kumpleto ang sahog. Tingnan mo apaw na sa lagayan yan mga kamanoy, yun naman yung apaw na yan, kumpletong sahog yan. Kaya napakasarap kumain pag lalo talaga ganyan, mapapabayaan ka sa kusina, lalo pag mga ganyan yung mga kainan natin. Naku po, iwan ko na lang mga kamanoy kung ano mangyayari sa katawan natin na to. Hindi na tayo maging healthy kung araw-araw ba naman laging ganito, overweight tayo niyan mga kamanoy, sa mga ganitong kainan ba. Talagang mapapasarap ka, mapatakam ka sa mga ganyang kainan natin na puro ulam ba naman na ganyan mga kamanoy, Napakasarap talaga kumain pag ganyan mga ulam natin, lalo ihahain sa'yo sa pagkainan. Ako ganyan, ako po, napakasarap talaga yan mga kamanoy, lalo yan, takam ka sa kanin, mayabang lang ang uso, pero pag nandyan na mga kamanoy yung pagkain na yan, ako hindi nakakayanin yan. So yan mo naman sa mga haluan na yan, napakarami, mga kamanoy, yan nga. So ayan mga kamanoy, isa din sa pinaka-paborito ng mga lahat yan, mga kamanoy, yan sinasangkot sa ko na yan, mga yan yung sahog ng ating dinuguan, mga kamanoy. Maraming sahog yan, puro laman yan. Sinama ko na yung bitoka ng baboy dyan, at nilagyan ko rin ng mga laman-laman, taba, atay. Nilagyan ko rin yan ng atay dyan mga kamanoy, kasi nandito tayo, kasi maraming sa sahog natin dyan, mga kamanoy. Nahalo-halo ko lang yan mga kamanoy, maya-maya ilalagay na natin yung dyan, mga pandinuguan, para ito yung favorite ng lahat, na lalo pag may sa puto mga kamanoy, napakasarap sa puto niyan. So ayan nga mga kamanoy, ayan yung ating dugo. So ayan, ilagay na natin. So haluin lang mga kamanoy, yan yung napakasarap na pang-ulam din, isa sa inaabangan din yan sa mga ganyan may mga kainan mga kamanoy, lalo na pag piyesta sa gabihan, yan ang unang hinahain niya sa paggabi. Kaya pag may kasalan, yun yung pang-gabihan ba, yung pandinuguan na panlasa na yan mga kamanoy. So ayan, kung talagang dyan mga kamanoy, talagang mapabayaan natin ang sarili natin dyan sa mga ganyan lutuan lang, mga kamanoy. Kita nyo naman sa mga haluan, puro laman, makikita nyo naman na haluan na yan mga kamanoy. So ayan nga siyempre mga kamanoy, ito na yung inaabangan ng lahat, ang mga paborito ng mga Ilocano. So ayan nga mga kamanoy, ang igado, isa sa pinaka-paborito ng Ilocano to mga kamanoy, So yan yung first nila, number 1 na putahin nila, isipin nila ang igado. So kaya nga tinawag na igado yan, kasi lang dyan yung mga laman loob dyan mga kamanoy, laman, tapos yung atay, puso na mga dyan, yun yung inahalo nila mga kamanoy, So ayan nga, tapos marami din yung gulay na nilalagay. So yan yung mga paborito ng Ilocano, na isa ka talaga sa matatakam nito pagka pumunta ka sa mga sa lugar ng mga yan, di mawawalang putahe, number 1 nilang putahe ang igado. So siyempre hindi rin mawawala sa mga piyestahan yan, kasi nga mga pangmasang lutuan yan mga kamanoy na ulam, na dyan sa mga kasalan, piyestahan, lahat ng mga handaan nandyan yan, lalo sa mga marunong magluto. Kagaya ko na may mga alam din sa pagluluto na ganyan mga kamanoy, di tayo mawawala ng mga ganyan lutuan. Yun mo naman, yung hagod na yun, talaga naman mapapadami kang kain kung lagi ba naman ganito ang lutuan na araw-araw, talaga mapapabaya ka sa kusina nito. Lapot na ng sabaw yan mga kamanoy, pan-swak na sa kanin yan mga kamanoy, Sa mga kamanoy dyan, ayan, na gusto yung matakam dyan, pagka panood nyo itong vlog na to, alam nyo na mga kamanoy, talagang matatakam kayo dito sa mga lutuan na yan mga kamanoy, Hindi lang yan, marami pang iba, marami pa kayong matututunghayan dito sa vlog ko na to, marami pa akong may upload na
ganyang iba-ibang putahe lutuan mga kamanoy. Pero ngayon yung mga luto ko na yan, ayan, yung sinishare ko sa inyo para naman magkaroon na kayo ng idea. Hindi lang yan mga kamanoy, idea lang yan. Yan yung hindi ko pa inumpisan mga kamanoy. So ayan nga mga kamanoy. So ayan nga mga kamanoy, isama natin tong mga binabarbecue natin dito. So ayan mga kamanoy, kung nakita mo yung mga kamanoy, nag-barbecue pa rin kami dito, nilagay ko ng barbecue yan, hotdog, saka yan yung atay yan, puso ng mga manok. Saka yan mga nandyan na mga kamanoy, medyo sunod-sunod na kasi malakas yung apoy, So ayan nga mga kamanoy, sama na natin to sa mga pang-uulam natin kasi bihira lang to dito pag ganitong barbecue so sunod natin, sama natin yung ulo ng lechong ulo naman tayo mga kamanoy, So ayan, napakasarap pag kumain ng mga ganito ganyan, medyo sunod-sunod kasi bihira talaga makakain kami dito sa Japan yan kasi nga malimit lang ang dito, ang ihawan mga kamanoy, bawal dito kung saan, kaya kailangan dito kung saan pwede doon lang tayo makapag-barbecue ng ganyan mga kamanoy, So siyempre isa rin yan sa mga putayan nating ulam, Ayan, yung mga bibalong-balong na atay ng manok mga kamanoy, yan. Samahan na natin ng karne mga kamanoy, So ayan, mapapansin nyo, nandyan na. Ayan, yung iba luto na mga kamanoy, So pwede na to. Sa mga talagang mapatakam ka nito, pakain ka ng marami pag mga ganyan lutuan, mga kamanoy. So ayan nga mga kamanoy, yan yung ulam natin. So ayan nga mga kamanoy, isa rin to sa natin dahil nga walang katawan, ulo lang na-order natin ng ulo ng baboy. So ayan, pumuputok mo na. Medyo na na yung ulo niya, pumutok-putok na sa lechong ulo natin mga kamanoy. So isa pa to sa masarap na natin pang ulam mga kamanoy, So pinagsasama-sama ko na yung ulam natin para matakam kayo sa mapapanood natin, sa mapapanood yung vlog ko na to, So ayan nga, napakaraming ulam talaga yung masasaksihan dito sa mga lutuan ko na yan mga kamanoy. Isa yan sa masarap na ngayon, pumutok na yung ulo, So pwede to, tingin ko dito luto na to kasi nga yung ulo na yan medyo na medyo yung apoy kasi medyo talaga hindi mapigilan, masyadong malakas. Lalo pag ganyan pa nga mga kamanoy, natakpan mo sa buhangin yan, Tignan mo naman yung sa may uluhan, pwede na, kaya yung ikot niya medyo binibilisan kasi nga para mahabol yung iba. Hindi mo na pwedeng itigil yan dyan kasi napakalakas na ng mga kamanoy, Malakas talaga yung init niya yan, kaya talagang lutong-luto yung ulo natin, yung ulo natin na yan, Tama naman, so yung hapingas niyan, makikita nyo naman yung lutuan niyan mga kamanoy, Tatakam ka. Yung baba niya medyo na itim-itim na kasi nga medyo naabot na. Pero masarap pa rin yan. So pag nilagyan mo, kung yan hindi naman makain yan, gagawin na natin yan lechong ulong paksiw, mga kamanoy. Yan, pwede yan doon. Talagang makapasarap pa sa kainan yan mga kamanoy. Talagang kanin ang kukulangin mo talaga nito. Pabayaan talaga tayo sa kusina nito pag mga ganitong lutuan na ganyan man na iba-iba mang putahe man ba naman mga nakakain sa inyo mga kamanoy, So ayan mga kamanoy, talagang mapakain tayo sa mga ganitong ulam dyan. So ayan mga kamanoy, ayan naman yung natin, na isang may gulay naman tayo ngayon, yan sitaw. So ayan nga mga kamanoy, pala share ko sa inyo dito sa Japan, bihira rin magkakaroon ng ganitong sitaw, Siguro yung mga sitaw dito nanggaling pa rin dyan sa Pilipinas, pero magagandang tinutumbo dito ng sitaw, napakahaba kasi nga magandang lupa. So ayan nga mga kamanoy, nag-adobo ako niyan kasi sinama ko na rin dyan dito sa vlog natin, Yan, inadobo ko sitaw, tapos nilamahan ko ng buto laman. Yung nakalagay dyan buto-buto sa kalaman, yan yung nakalagay na kung masarap na panghalo dyan, di ba? May gulay ka, tapos may ganyan ka, hindi na gano'ng mauumay, puro karne. So ayan mga kamanoy, sitaw nga natin dyan, talagang dinamihan kong sitaw ang lagay niyan para sa adobo ba nakakamis kasi yung mga mga kamanoy, yung mga lutuan sa atin na ganyan adobo, tapos yan yung parami pa yung ko lagay na laman, pero lang naman yan mga kamanoy, yung laman niya nasa buto, kaya wala ganong taba, kaya hindi mo maanuhan yan, hindi makakaano sa hilo ba, pero masarap pa rin kasi nga ayan nga mga kamanoy, tingnan mo naman yung hagod doon, tapos maraming sitaw, tapos mapapadami ka talaga ng kain yan pag mga ganyan, tapos yan yung pag-igay natin yung sabaw niyan, pag umiga na yung sabaw niyan, talagang patok na sa kanin yan mga kamanoy, napakasarap. Kaya kung mga ganyan mo yan, ang sarap ng kain mo talaga nito mga kamanoy, talaga hindi ka maanuhan sa kainan na mga ganito, napakasarap, So yan mga kamanoy. At ito naman mga kamanoy, siguro hindi naman natin iba sa papaningin natin to, yan yung chicken wings, So yan, gagawin natin siyang prito naman tayo dyan. Tapos meron pa ditong sinama ko rin yung isa. So yan mga kamanoy, yung pinaiiga kung baka, So yan yung baka na pinaiiga na lang na simple, pwedeng lagyan ng yan mga kamanoy, yung baka na yan, makasarap din, pwedeng lagyan ng broccoli, beef broccoli ba tinatawag dyan. So ayan, sinabay na nga siya. So ayan nga mga kamanoy, talagang patakamang pagkain to. Sa dalawa, siyempre nagprito tayong manok, chicken wings na style lutong Jollibee. At siyempre ito, alam nyo naman, beef broccoli, kahit adobo lang to, napakalasa nito. Yung bakang laman na to, tinunod nyo naman mga kamanoy, talagang magmamantika ka nito sa kainan natin ito, sa dalawa na itong putahing ulam yan mga kamanoy, So ayan, yun yung nakapansin na yun, mapakasarap nito, lalo sa mga kanin na nandyan yung nakahain,
talaga naman, no, papatakam ka sa ganyang kainan mga kamanoy. So ayan, oh, yan mas kasama pa sa marinate, oh. Yan, marinate pa natin dyan mga kamanoy, oh. Ayan, una na nga, hindi na iba sa mata natin yan mga kamanoy, no. So ayan, ayun yung ating pangalawang sa ulam natin dyan mga kamanoy, no. Ayan yung pwedeng beef broccoli, tapos prito na yan na chicken wings, no mga kamanoy. So ayan nga mga kamanoy, no, yung natin yan, patakaman lang to dyan sa ulam natin na talagang iba-ibang putahe mga kamanoy. Matutukman, matikikita nyo, matakam kayo sa mga lutuan natin, i-upload natin dito sa mga kamanoy. So ayan mga kamanoy, sama na rin naman natin to yan, pork buto-buto sa adobo. So ayan, yun natin yan, no. Tignan mo naman yung hiwa natin yan, i-adobo ko na lang tong to, no. Yung buto-buto na yan kasi na-miss ko yung yung laman buto lang na ipang-adobo natin, no. Tignan mo mga kamanoy, yung sabaw naiga na. So ayan nga, nakakatakam talaga to pag mga ganyan mga nilagay mo sa kanin, napakasarap, no. Hindi ko pa nga nalagyan ng patatas yan. So yan lang muna, pinuro ko lang mga kamanoy, laurel, paminta, tapos yung toyo, yun lang yung kumbaga yung porba, yung luto ang probinsya lang muna mga kamanoy, na pag niluto mo talagang napakasarap. Lagyan mo na ng kanin, talagang sabi ko sa'yo, parang nakakain ka nito kung laging araw-araw ganyan ang ulam mo, pabayaan ka talaga sa kusina, So ayan, ito naman, maghihiwalay na yung laman niya sa buto mga kamanoy. So talaga napakasarap na ganito, kumain ba, kainan ka ng ganito ganyan, ako sarap. Hindi mo na talaga maiisip na kung kung sa mga pagkain na talaga, kung hindi mo pipigilan yan mga kamay. Nako, talagang kung araw-araw ganitong makakain mo, sigurado talagang hindi ka mapapabayaan ka magiging Jollibee ng katawan mo na ito mga kamay sa ganyang mga lutuan, sa mga mga kamay dyan, talagang matatakam kayo sa mga ko sa inyo. Makikita nyo yung vlog ko sa mga lutuan na ito mga kamanoy. Yan, makikita nyo naman mga kamanoy, talagang laman boto lang yan mga kamanoy, So makakain mo yan, ganyan lang kadali mga kamanoy. Kadali pag kumain, Siyempre sa mga pagkain talagang masarap tayo mga kumain dyan mga Pilipino, mga kamanoy. Ayan mga kamanoy, ito yung chicken, So ito nga palagyan natin ng sarsa mga kamanoy, Kaya tinawag yan na sinama pa natin tong hotdog na to. Iba na sa kilala naman yan sa mga kamanoy, Pero yung hotdog dito talagang malalaki na purong-puro ng mga kamanoy. So yun nga pala yung pinipritong manok. So ayan, na prito na, nilagyan ng sarsa mga kamanoy, So yun, nilagyan ng sarsa yon. So ayan, binabaliktad ko nga pala muna itong hotdog bago natin lagay doon sa kabila, sa chicken wings na yun, So ayan nga mga kamanoy, nilagyan ng sarsa, kaya tinawag na chicken buffalo, mga kamanoy, yan, sasama itong hotdog na to, So ayan nga, sa mga kamanoy, yan, tayo, halo-halo tayo sa hotdog na to. Ito na yung pangmasa mga sama-sama na sa ulam natin na pang almusal tsaka hapunan, tanghalian yun. So ayan mga kamanoy, tingnan mo naman yung garlic na nandiyan sa chicken buffalo. Sama na natin dyan sa mga ulam natin yan, talagang matatakam kayo sa mga lutoang ulam mga kamanoy, kahit alin dyan, sigurado takam na takam kayo sa alin dyan. So ayan mga kamanoy, ito naman yung isa, yung gata naman tayo ng sitaw, nilagyan natin ng konting karne. Ayan, konti mo naman yung gata, talagang laban na mga kamanoy. Press na press nga pala yung sitaw na to, galing yun dyan sa kiningi ko dun sa mga kaibigan ko dyan. Ayan, nagluto kami, nag-request na ganyan daw ang ulam, kahit kaunti lang basta may gata, yan yung gata niyan mga kamanoy, talaga napakasarap din naman ito, lalo pag ganyan konti na lang ang konti na lang yung sarsa ng gata, sarap sa kanin yan mga kamanoy. Tingnan mo naman, yung kasi yung gulay gusto ko sana ihapok, kaya kaso mo yung gata kailangan mo natin palapot-lapotin mga kamanoy, tapos may sili-sili ka pa, sarap. Tingnan mo naman yung gata niya natatalo na, mga kamanoy, hinihigop na, nauubos na talaga. Pag nilagay mo naman sa kanin yan, talaga suko po, sipol naman talaga ang kanin nito, hapin naman talaga ang kanin dyan. Yan, konti na lang mga kamanoy yung gata. Kaya kung sa mga kainan dyan, talagang papalaban tayo sa mga kainan ganyan, mga kamanoy. So ayan, napakasarap niyan, Ngayon yung kanin mo, bitin, saing pa uli para makakain ng hapit mga kamanoy, So ayan, nakita nyo naman yung gulay niyan mga kamanoy, napakasarap na. At syempre mga kamanoy, yan, hindi mawawala to sa lutuan natin na ganyan na sinasabing tubong lugaw, mga kamanoy. Pero hindi tubong lugaw yan mga kamanoy, maraming sahog yan, Tawag na, pwede yung tawagin lugaw yan. Nasa mo yung lugaw, nakahiwalay yung mga laman nun, tapos may lalagyan mo ng sabaw. Pero ito sinama-sama ko na, maraming itlog, tapos maraming laman ng manok, kaya tinawag yan arroz caldo. Masarap sa atok, may tokwa ka pa, basta yung masarap na mga chicharon, yung mga panlagay dyan sa na yan, yan, naghiwalay na yun ng buto ng karne ng manok. So yan, napakasarap niyan mga kamanoy, So ayan, lalo pag sa mainit na panahon, may itlog ka pa. So ayan, lalo na sa tokwa at baboy, sarap.
lalagay yun sa pan-toppings yan mga kamanoy, napakasarap niya, no. So ayan, lalo na sa lalagyan mo pa ng yung onions, no, na hiniwa, tapos garlic na pinrito sa ibabaw, napakasarap mga kamanoy, no. So ayan, lalo sa may mga hangover dyan, kaya yung ano, kakatapos lang ng inom, pagkatapos mag-inom, pod trip ang mapag-iisipan, didiskarte yan ako, talaga naman ano, magiging butik-tik tayo nito sa ganyang kainan mga kamanoy. So ayan, tingnan mo naman yung ano yan, laman yan mga kamanoy, napakaraming laman ng ating ano na ito, ng ating arroz caldo or lugaw ba sa mga kamanoy na pangmasang lugaw, sinasabing tubong lugaw, ano. So sa mga magluluto na lang dyan mga kamanoy, depende lang sa timpla, no, panlasa na lang kung paano mo pasarapin ang luto mong ganyan, no. Naman naman mainit na pwede na yan mga kamanoy, oh. Ang daming sahog na itlog, ang daming sahog na manok, tapos nilagyan mo pa ng mga iba pang putahe dyan mga kamanoy na panlawag na karne, sarap. At syempre mga kamanoy, ayan yung pinaka favorite ko, syempre favorite natin yung ampalaya kasi nga napakaraming sustansya nito. So ayan nga mga kamanoy, pag nagluluto ako niyan, nihiwa ko lang, hindi ko na tatanggal yung pait, yung iba niyan tinatanggal pa nila yung pait ng mga kamanoy. So hindi ko na nalagyan ng sahog yan, nilagyan ko na lang giniling yan mga kamanoy, no. Giniling na lang yung nilagay ko dyan, tapos nilagyan ko ng kamatis, tapos yung itlog, yun na lang pinalagay ko dyan mga kamanoy, oh. Tingnan mo naman, oh, talagang naiga na, wala na sabaw yan mga kamanoy, oh. Yan, oh. Giniling lang sa itlog ang nilagay ko dyan. Siyempre favorite ko nga, hindi ko na kailangan pigain kasi nga yung pait yan mawawala na yung sustansya niyan mga kamanoy. Kaya kung sa iba, kung magluluto kayo ng ganyan, para sa akin lang, kasi iba naman tayong panlasa, iba tayong taste, na kung gusto nyo walang pait yan, wala na, hindi nyo na makukuha yung sustansya niyan mga kamanoy. Pero ako, hindi ko, pagkahiwa ko niyan, hinigisa ko lang, tamang cook, ayan, tamang half cook lang mga kamanoy ng luto ng ampalaya na yan. Talagang mapapakain ka din ng masarap niyan mga kamanoy, oh. Sarap yan, oh. Kita niya naman, oh. Nilagay ko lang na giniling, tapos yung itlog na talo-talo na yan mga kamanoy. Kung sa mga ano dyan talagang kainan, talagang mapasarap ka sa ganyang panlasa kainan niya mga kamanoy, no. Makasarap ganyan mga pagkain talagang naman mapapakain ka ng mapapakain, hindi lang sa ano, sa ganyan mga kamanoy, talagang mapapakain ka. Already dan ang kanin yan mga kamanoy. Tamang sabaw tayo dyan mga kamanoy. Ayan mga kamanoy, salmon, ano, sinigang ko sa salmon. Ayan, kulong-kulo pa mga kamanoy. Marami akong nilagay na gulay dyan kasi nga masarap isigang to, tapos maraming gulay para sarap ng higop. Tingnan mo yung isda, tataba niya, no. Taba nung isda yan mga kamanoy, kaya pag kinain mo talaga wala kang mararamdaman na hilo dyan, no? Kaya anuman talagang lasang-lasa mo, nilagyan ko pa ng sili. Ayan, lutang yung sili para pagkain mo nasipol, no mga kamanoy. Masarap pa naman yung sili dyan sa ano, sa sinigang, no, sa ganyan sinigang na isda, sinigang ko na isda yan. Diskarte pala mga kamanoy, pag luluto kayo, tuturuan ko kayo, pakuluan muna kayong tubig, tapos yung mga sangkap ihiwalay nyo, wag nyo muna ilalagay bago nyo ilagay para mawala yung lansa nyan mga kamanoy. Pag kumulo yung tubig, saka nyo ilalagay yung isda, di ba magkakaroon ng bula yun mga kamanoy. Yung bula noon tatanggalin nyo kasi nandun yung lansa. Tapos pwede man marami kayong paasim, pero depende naman yan kung anong gusto nyo paasim mga kamanoy dyan sa isda na yan. Kasi ako, dahil dito tayo sa Japan, wala namang ganong paasim, sinigang mix lang nilalagay ko. Siyempre maraming gulay dito, doon na lang tayo nabawi. Kaya kung gusto nyo naman paksiw lang, maraming luya. Pero ako mga kamanoy, ano, yun lang ginawa ko, pakuluan mo yung tubig, tapos pag kumukulo na yung tubig, kulong-kulo na, lagay mo yung isda kasi yung lansa nun mawawala mga kamanoy, tanggal yun. Isa pa yun sa nagpapatanggal ng lansa. Tapos yung asim, naglalagay ng ganyan, natanggal. Tapos yung lagay mo ng ano para mawala yung maraming sili. Yung sili, makakapag ano dyan yan mga kamanoy. Tignan mo, tataba ng isda. Oh. Yun yung ano, salmon, no. Yung mga sa tiyan-tiyan lang yan mga kamanoy kasi yun dito mura mga kamanoy. Yan,